Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe na ito. Sumabog ang Senado, Senator Chis at Villanueva. Tumestigo na, pulburon video. Nako. Yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin simulan at bigyan ng komento ang video ito, no, bago po natin panoorin at bigyan ng komento, eto mga karibin natin, Senator Amy Marcos. Parang umamin na rin, no, sa kasalanan po ni President Bongbong Marcos Jr. Doon po sa 5,500 na flood control projects. Nako. Napakalaki pala ng budget nito. Eto mga kababayan, basahin ko po sa inyo yung naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Ito po, no? Itong flood control, umpisa pa lamang. Nakaumpisa lamang ang ating rainy season. Kakaumpisa pa lamang ng ating rainy season. Nasa Hulyo pa lang tayo, ganito na ang kalagayan natin. Isa pa, medyo nakakapikon kasi totoo lang hindi naman nagkulang ang Congress. O yan mga kababayan, narinig niyo po, sabi po ni Senator Amy Marcos, hindi po nagkulang ang Congress at Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Aba, totoo po yan, hindi talaga nagkulang kasi sobra-sobra nga yata ito eh. Tingnan nyo, kung tutuusin, 450 billion. Nako, halos 1.4 billion a day. Nako, napakalaking pera nito mga kababayan. Isipin nyo, 1.4 billion a day. Ang flood control budget. Ba? Magkaroon ka lang ng isang araw na project na ganito. Diba? Grabe. Buhay ano ka talaga nito? Buhay hari. Yeah? Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula DPWH pababa, asan napunta yung pera? Yun ang tanong. Aba mga kababayan, nagtatanong na naman po itong si Senator Amy Marcos. Paano namin masasagot yon, Senator Amy Marcos? Diba dapat kayo ang kumukuha ng mga kasagutang yan? Paano namin malalaman? Yung tinatanong kasi hindi mo rin naman pinangalanan kung kanino mo tinatanong yan eh. Natatakot ka ba? Na magtanong sa sarili mong kapatid? Or sa mga kasamahon mo sa Senado at Kongreso? O sa sarili mo na lang po, Senator Amy Marcos? Kami, alangan naman kami po ang sumagot niyan. Hindi po namin alam yan. Kayo po ang may mga record dyan, di ba? Bago po kasi yan, bago pirmahan ng Congress at Senado, di ba? Di ba may deliberation pa yan. Tatanungin nyo pa kung saan gagamitin ng mga perang yan, di ba? Gaya ng ginawa kay BP Sara, no? Nung yung magbibigay sana ng budget sa Department of Education, talagang ginisa. Si DepEd Secretary Sara Duterte kung saan gagamitin yung mga perang yan. Ibig bang sabihin mga kababayan, itong 450 billion ay hindi nila alam kung saan mapupunta? Yan nga, flood control nga eh. Ano ka ba? Sa flood control nga mapupunta bakit nagtatanong pa itong si Senator Amy Marcos kung saan napunta yung pera? Ito, sinasabi niya, asan napunta yung pera? Yun ang tanong. Ang tanong, sino ang sasagot niyan, mga Senator Amy Marcos? Pambihira naman. Direkta nyo po doon sa mismong tinatanungan ninyo. Or baka sa sarili nyo rin, di ba? O yan mga kababayan. Eto, ulitin ko lang Si Senator Amy Marcos po ay tatakbong senadora
ulit. Under na bagoong Pilipinas sa slate. Alams na po. Yan, pero kung nagugustuhan nyo naman po yung mga ginagawa ni Senator Amy Marcos, hindi ko rin naman hawak yung mga pag-iisip ninyo. Approve yan sa inyo or Enidoro, kayo na pong bahala. Lagi ko po yung sinasabi. Once na maka-encounter po tayo ng mga ganitong balita at yung involved ay tatakbo, lagi ko pong tinatanong sa inyo, approve ba or Enidoro? Diba? Yan mga kababayan. Para kasing napaamin na dito si Senator Amy Marcos na talagang walang nangyari doon sa 450 billion na flood control. Wherein, sinasabi naman ni President Bongbong Marcos Jr., 5,500 yung kanyang natapos siya mga project. Ano po? Ang tanong, hindi naman nakita ba ng taong bayan? Kasi dapat may ino-audit dyan, di ba? Commission on Audit. COA. Paki-audit nga po itong 5,500 flood controls na sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. nang malaman natin, di ba? Kasi napakalaking pera po nito. 450 billion. Sasabihin na naman yung mga utak tungaw, mga kababayan, bakit ka ba reklamo ng reklamo? Wala ka naman na itutulong sa gobyerno. Kahit ka mga tambay na itutulong sa gobyerno kapag bumili sila ng kung ano-ano, di ba? May tax po yun. Tayo pa kaya na may ginagawa para sa, di ba? May ginagawa po tayong lahat. Kaya tayong lahat may karapatan na magtanong. Dahil tax po ng taong bayan yan. Di ba? Tama po ba mga kababayan? Sige, pabayaan na po natin itong si Senator Amy Marcos. Kayo na lang pong bahala. Pero ito lang ang nakakatawa mga kababayan. Kasi Congressman Lagman, nako, kinumpara ba naman, tingnan nyo, si Lagman, kinukumpara niya si BP Sara sa pagiging presidente ni BP Sara at ni former Vice President Lena Robredo. Ito, Representative Lagman, pinagkukumpara sina BP Sara at ex-BP Leni dahil sa bagyong Karina. Lugaw lang naman yung naipag mo. Diba? Well, anyway, mga kababayan, hayaan na po natin si Lagman kasi matanda na rin to. Gusto ko lang talaga i-share para at least kayo po makapag-comment din kayo kung anong, diba? May kumpara rin ninyo. Diba? Si Vice President Sara Duterte at si Leni Robredo. Yan. Kayo na lang pong bahala dyan. Ikumpara nyo na lang po. Kitang-kita pa man ang diferensya. May diferensya talaga Si Lagman ba? Hindi. May diferensya pa between BP Sara and Leni. So ito na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Sa iba pang mga balita, nang hihinayang itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa hindi naipupursige ang mga kasunduan ng Pilipinas at ng bansang China ukol yan sa ilang mga mahalagang infrastructure project. Particular ang train system project sana doon sa bahagi po ng Mindanao. Ayon sa dating Pangulo, nagkakapanghinayang na may mga nawawalang oportunidad para sa pag-unlad dahil yan sa ilang prinsipyo at ilang paniniwala. Dito raw kasi sa Pilipinas, ayon kay Pangulong o dating Pangulong Duterte, kapag nakipag-ugnayan ka sa China ay itinuturing na anti-America ng ilang grupo at ilang mga personalidad. Pero sa kanya umano ay para sa kapakanan ng pagbuti ng serbisyo ang higit na bigyan ng pansin para maisakatuparan pa rin ang mga programang nasimulan sa kanyang administrasyon ngunit hindi na kumpleto dahil sa ilang konsiderasyon. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. China has always been very interested in helping us. But alam mo, yung geopolitical atmosphere, lalo na sa itaas, ilan lang daw dumadaan diyang presidente na ano. Kasi mahalataan mo sa Amerikano talaga. If you are for China, then they would say that you are anti-American. Yes. Hindi nila matanggap yung neutral ka. So yan ang mahirap na ano. So, parang big stakes. Amerika walang maitulong na ganun. America does not have the money to fund it.
Wala. It's only China or Japan. Pero sila na lang, ibigay mo sa kanila, then bayaran natin ng ilang taon. Po yan ng paliwanag o pahayag nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan at tuhong DPWH maging ang Metropolitan Manila Development Authority kinalampag ng liderato ng Senado na wakasan na ang malawakang pagbaha dito sa National Capital Region. Nakatakda namang busisiin ng Senado ang mga nangyari at dahilan sa likod ng naganap na matinding pagbaha dito sa Metro Manila. Kinalampag ni Senate President Francis Chis Escudero ang Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority na wakasan na ang malawakang pagbaha sa National Capital Region pagkatapos ng bagyong Karina at Habagat o Western Monsoon na nagpalubog sa lugar. Nais ni Escudero na magkaroon ng masusing investigasyon sa mga flood control projects ng gobyerno dahil sa matinding pagbaha sa kabilayan ng alokasyon ng bilyong-bilyong piso kada taon. So yan mga kababayan, narinig po natin, palakpakan din po natin itong si Escudero kung ganyan ang talag, kung magiging totoo po ito, kung magkakatotoo po itong kanyang investigasyon, no? Sana po maisama si President Bongbong Marcos Jr. sa mga tatanungin, no? Mr. President, sinabi mo na mayroon tayong 5,500 na flood controls. Saan napunta? Pero hindi naman yung mangyayari, di ba? Kasi may mga sa mga department na yan, DPWH at yung sinasabi kanina, di ba? Binigyan din ni Escudero na ang paulit-ulit na pagbaha na ito ay isang masakit na realidad na hindi katanggap-tanggap, partikular na sa kahalagaan ng ekonomiya ng Metro Manila at ang tungkulin nito bilang sentro ng gobyerno. Dapat niya makipagtulungan ng DPWH at MMDA sa mga local government units sa pag-inspeksyon sa mga lugar na binabaha upang magrekomenda ng medium at long-term solutions para maiwasan ang pagbaha. Kasabay nito, kinuwestiyon ng liderato ng Senado ang bisa ng flood control measures at ang paggamit ng malaking budget na inilaan para sa mga proyektong ito. Humigit kumulang 255 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects ng DPWH sa 5.768 trillion pesos national budget para sa 2024 na dati nang binatikos ni Escudero bilang di proportional kumpara sa iba pang kritikal na sektor. Samantala, ayon naman kay Senator Joel Villanueva, kinakailangang imbestigahan ang malaking pondong inilaan para sa flood control project ngunit nararanasan pa rin ang matinding pagbaha. We have to look into it. Where is it? Sabi nila 60% has been completed. Pag tinanong mo sa ground kasi, okay lang siguro na yung hanggang bewang ngayon, hanggang bukong-bukong na lang yung baha. Hindi po eh. Yung hanggang bewang, naging hanggang pa sa tao. So, yun po yung ating nais na tingnan. And I already spoke with the Senate President. Come Monday, I'll deliver a privileged speech in the Senate. Definitely, we have to investigate all of this. It's unacceptable to hear na malakas kasi ang ulan at madami ang tubig. Hindi po yung dahilan. Pag gumawa ka ng proyekto, sasabihin mo ba sa akin na hindi mo in-anticipate na uulan? Hindi mo in-anticipate na may bagyo? Lagi namang may bagyo sa Pilipinas. 20 typhoons average every single year na nagbi-visit sa ating bansa. That's the average. That's the floor, not even the ceiling. Bubusisiin naman na Senador Ramon Bong Revilla Jr., Chairman ng Senate Committee on Public Works, ang mga nangyari at dahilan sa likod ng nagaganap na matinding pagbaha. Kaya pala mga kababayan, eto, papakita ko lang yung muka. Yan. Kaya pala binaba kasi si Senator Bong Revilla ang chairman ng Committee of Public Works. Anong ibig sabihin yan, Senator Bong Revilla? Bakit binabaha pa rin sa kabila ng napakaraming flood controls? Hoy, Senator Bong Revilla. Nako. Baka ma-scam Nako. Baka ma-scam Nako po. Alam nyo na po yung sinasabi ko mga kababayan. Kasi alam nyo naman po ang history ni Senator Bong Revilla. Wag naman ganun. Pero imbestigahan nyo mga kababayan. Sana matuloy ang investigasyon nito sa Senado, mga karib natin, para makita talaga kung sino at kanino dapat isisi at sino ang dapat makulong, maes. Wag naman. Baka ulit yung pagkakakulong. Nako. Public Works,
Isa po 'yan sa mga responsible ha ng mga ganitong mga project. So ano mga karibin natin ang inyong palagay dito sa mga nangyayaring ito? Ha? Yung mga senador natin hindi talaga matumbok-tumbok, no? Hindi talaga nila masabi na sinabi ito ni President Bongbong Marcos sa SONA. Hindi eh. No, sasalita lang sila parang hangin po ang kinakausap nila. There is no person na pinupoint out nila. Palaging hangin eh. 'Di ba? Si Senator Amy Marcos nagtatanong. Pero hindi niya sinabi kung kanino niya tinatanong eh. Hangin din yung pagtatanong nila. Well, anyway mga kababayan, na naman po ang inyong reaksyon, komento o kritisismo patungkol po sa balitang ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.